Hello, magandang araw po mga ka-Tech Farm. At in today's video po ay ikakabit po natin itong ating maliit na battery pack na LiFePo4 32650. No? Ito po ay 24 volts. Subukan po natin itong ikabit dito po sa ating 3000 watts 24 volts na inverter po. Ayan. Subukan natin siyang ikabit kung kaya niya bang paganahin yung ating 3000 watts na inverter, no? At kasi dahil nga po kulang yung ating solar panels, wala pa kasi tayong budget para doon, ay pansamantala pong gagawin ko muna itong solar inverter natin. Gagawin ko siyang parang UPS muna ng ating mga devices. Kasi po, kumbaga ang mangyayari, madalas kasing mag brownout dito sa lugar namin, at para naman hindi kaagad mag-shutdown yung mga devices at para maiwasan ang pagkasira po nito, ay gagawin ko po itong UPS. At ito po yung magiging parang backup power niya. Ito ay i-charge po gamit yung ating utility. Ito po, ayan, nakasetup na po yung wire ng ating utility sa ating inverter at yung kanyang mga ground wires. At susubukan ko rin po mga ka-Tech Farm, nagawan po siya ng parang charger, no? Ito, meron kasi akong step up converter dito. Yan po. So ang mangyayari niyan mga ka-Tech Farm, dito sa ating existing setup na 12 volts, diyan kukuha yung ating step up converter. This step up niya into 26.6 volts yung 12 volts system natin, para ito ay i-direct ko pong i-charge dito, no? Dadirect ko siyang i-charge dyan sa ating LiFePo4 battery, para naman habang charge ng ating utility ay charge din po ng ating existing solar setup yung atin pong 24 volts na battery, at para naman ma-minimize natin yung consumption ng ating inverter. Kasi po ito ay kahit naka bypass mode, yung parang kumbaga yung utility natin, yun lang din yung magsusupply sa mga device na isasaksak mo dito. Kumbaga yung operation po kasi nun may idle consumption yun, at charge niya yung battery dahil nga now yung idle consumption dito niya kinukuha, at nauubusan ng laman to, at automatic niya charge. Sasabayan natin i-charge yan gamit ang ating back converter para may katulong yung utility. Ang purpose ko lang talaga niyan ay maging UPS muna pansamantala yung ating solar inverter. At kapag po nakabili na tayo ng enough solar panels, ay yun, ipapakita ko rin po sa inyo or i-review ko rin po ang performance po ng ating inverter, no, kapag po ay meron na itong solar panel at makakapag-supply na rin po siya sa ating mga devices. Okay, tara, buuin na po natin yung atin pong 24 volt system. Ayan, mga ka-Tech Farm, no? Temporary lang po ito. At medyo kulang ako sa kagamitan, no? Ang ginawa ko muna, ipinatong ko muna siya dito sa styrofoam, no? At nilagyan ko ito nung parang L bracket. Tapos yung kanyang active balancer ay nasa ilalim. Ayan. At yung kanyang BMS, ito po. Tapos ito dito sa ibabaw yung battery. At nandito naman yung kanyang circuit breaker. Ito ay nasa 16 ampere. Tapos ayan, connected na po yan dito sa ating 24 volts na inverter. At
Ito po yung kanyang saksakan, yung kanyang AC input. Ayan, saksak po natin doon. Ayan, saksak natin. Oops. Ito ay mayroong ground na outlet dahil kailangan po na may ground yung ating saksakan. Ayan. Pasensya na po at magulo po dito sa aking workstation dahil marami pa po akong ginagawa at hindi ko pa po naliligpit yung ibang gamit. Ayan. Ito, nakaset up na po ito. Ito yung kanyang saksakan. Ito, test natin mamaya. Okay. At yung breaker, try natin i-on. Ayan. Ayan po. So, nag-on na po yung ating inverter at nagbi-blink yung kanyang AC input. Okay. Tayo lang natin. Okay, nagcha-charge na po siya. Ayan. Pero ang atin pong inverter talaga ay hindi pa naka-on. So, yung unit lang yung na-on natin. So, kapag ka po kasi naka-standby mode po iyan, ay nagcha-charge po siya ng kusa. Galing sa AC, no? Kung nakasaksak yung AC po natin. So, ganyan po yung logic nito. Ayan, kita naman po natin na naka-on naman po yung ating battery. At, okay. Subukan natin i-on. Ayan. Ayun. Namamatay pala yung ilaw niya. Kasi sinet up ko po ito na kapag ka po idle yung pinipindot, wala tayong pinipindot dyan, ay kusa pong mamamatay yung ating backlight dahil para mas matipid siya sa consumption, yung kanyang idle consumption. Okay. Mapapansin nyo na naka-bypass po yan, nakalagay po dyan bypass, pero while bypassing po ay charge na din po yung ating battery. At kung ano po yung input voltage ay yun din po ang kanyang output voltage. Try po natin i-check yung ibang parameters. Ayan, 60 Hz po yung ating utility. At ayun, wala tayong input galing sa PV at wala rin, ayan, yung AC ay 2 ampere yung kanyang charge doon sa battery. 2 ampere, 24 volts times 2, nasa 44 watts po yung kanyang nilalagay dito sa ating battery. Ngayon, charge niya. Pero usually hindi kasi siya kumbaga minsan mataas lang talaga yung reading diyan. Kung titingnan natin dito sa atin pong multi-tester, try po natin kung ilan nga ba yung pumapasok doon sa battery. Okay, set natin into ampere. Ayan. Check po dito. Ayan ho, halos 0.6, 0.7 lang po yung pumapasok dun sa battery. So wala pang 24 watts talaga yan, no? Hindi ko po alam kung paano niya kinocompute yung 2 ampere, pero pagpalagay natin siguro 1 ampere para doon sa idle consumption at 1 ampere po para doon sa ating charging. Parang ganun lang siya nagwo-work, no? Wala ang masyadong pumapasok dito sa battery dahil itong battery po na ito ay full naman po siya. Ayan, no? Ganyan yung ating setup dito sa gilid. Ayan. Okay. At ano pa ba pwede natin i-try dito, no? Okay. Try natin yung kanyang output. Ito ay ang output nito. Ang kagandahan nitong inverter na to ay hindi po siya katulad ng mga pay-to inverter. Yan po kasing pay-to inverter ay pareho pong live ang live and neutral niyan. Parehas may voltahe, no? At kung i-check mo yan sa parang yung bulb, wait, kunin ko lang yung tester. Okay, so ito yung pay-to inverter, yung sinasabi ko, parehas po live yung kanyang line output, pati neutral output, pati yung kanyang live output. Ito yung neutral, ito yung live. Okay, try natin i-on.
Okay, para malaman po ninyo. Ito po ay meron akong parang light pen tester. Ayan, mapapansin nyo kung ituturo nyo yan dyan, tututok nyo. Abot ba? Ay no, umiilaw. Mapapansin nyo may parang color orange. Ano, pinatay ko po yung ilaw dun sa camera. Ayan. And mapapansin nyo may color orange. Lipat natin dito sa kabila, umiilaw yung bulb niya. Ayan, ito din umiilaw, mas malakas. So, mas malakas yung pagka sinukat nyo po yung voltahe dito papunta sa ground ay mas mataas yung voltahe nito dito sa baba. Dahil ito yung live. Ito yung neutral. Pares umiilaw, no? Ngayon naman, i-test natin dito sa pares po yun live. Hindi ko po alam kung ano yung logic niyan dyan sa loob, pero yung mga ganyang inverter po talaga, yung mga portable ay pares po kasing live talaga yan, mga ganyan Chinese brand. Dito naman po natin subukan sa atin. Ito po ay galing po dito sa ating inverter, no? Itong ating 3000 watts inverter. Yung link pa po pala nitong inverter ay ilalagay ko na lang po sa description kung saan ko po ito nabili. Ito magandang inverter to, mga ka-Tech Farm. Aray, may na ground ako dito sa BMS. Okay, yan. Ito yung live nya. Tapos bukan natin neutral. Ayan, neutral talaga siya, mga ka-Tech Farm, no? Ayan, ito ay ano pa, hindi pa yan talagang banded. Kapag ka po sinukat mo yan sa ground, tsaka itong neutral na to, may voltahe pa rin po yan. At sa mga next video ko po, ituturo ko po sa inyo kung paano po yun sosolusyonan yung mga ganon. Kasi ang inverter po na ito ay hindi siya yung mga high end na. Hindi siya katulad ng mga high end na may parang dynamic band. Tuturo ko na lang po sa inyo yung mga ganong bagay, no, sa next video ko po. Pero malalaman nyo naman po kung pwede nyo i-band yung inverter nyo kapag ka po ganito. Ano? Ayan. Hindi live, neutral talaga yung dalawang parang port nya. Ito, ayan, live yan. Tapos ito neutral. Yan yung palatandaan. Maganda yung may ganito ka, kasi kumpara dito sa itong multi-tester, kapag ka chinek mo yung neutral live dyan, parehas live ang reading niya dito. Pero kapag ka tinest mo dito sa may light pen tester mo, may kita po natin na talaga hindi talaga siya live. Hindi talaga siya parang yung hindi mo pwedeng i-band. Ito kasi pag ito binand mo, maaari mo masira yung inverter na yan. Malalaman nyo na lang po yung sa mga next video. Ituturo ko po sa inyo kung ano nga ba yung inibig ko sabihin yung banding. Okay, mga ka-Tech Farm, may mali pala ako kanina kasi no, sinukat pala natin yung live neutral, naka-bypass pala yon sa kuryente, no. Ito talaga battery na po talaga ito. Ayan. Battery to load na po iyan. At wala na pong input galing sa AC, no. At yung output niya ay 220 volts. Tapos try natin i-check sa ibang ibang display. Ayan, 26.2 na lang yung battery natin. Please bumaba. Laki kasi ng inverter na to. Lit pa ng battery natin. Okay, yung output niya 60 Hz. Ito yung kagandahan sa inverter na to, no. Kumpara mo dun sa ibang brand na mas mataas ang presyo, ito mas mura pa po ito at maganda yung kanyang yung cycle. 60 Hz at 50 Hz po ang pwede mong i-set po dito. At sa mga next video ko na lang po ipakita sa inyo yung mga settings ko po sa loob. At okay, ang titingnan lang po natin ngayon yung kapag naka battery mode ay yung kanyang live at neutral, kung katulad ba kanina ng sa utility. Okay, ito, ayun, patayin ko lang yung flash. Ayan, ito live, ito naman okay, walang ilaw, so neutral, live, neutral. O di ba, battery mode, naka battery mode po iyan, mga ka-Tech Farm. Ayan, battery mode and 60 Hz. Check natin dun sa ating multi-tester kung 60 Hz nga ba. Ayan,
multi-tester. Ayan, 219. Okay, ito ko lang. And 219, okay, 220 volts, 219 volts at 59.9 Hz. Yan, di ba? Napakaganda ng kanyang functionality. Kaya niya mag-output na 50 Hz at 60 Hz. Yung 50 Hz hindi ko lang napakita, sa next video na lang mga ka-Tech Farm. Okay, kasi ang goal lang talaga natin dito ay maipakita natin yung ating battery na kaya niyang paganahin ng UPS lang muna yung ating inverter. Saksak ko na lang po ulit yung ating utility charging. Okay, tumunog na. Check natin. Yun, bypass. Okay, ang kagandahan din po pala nito sa inverter na po na ito ay kapag ka po nag-switch po siya ng kanyang modes, kunwari from utility to battery, wala po itong power interruption. Hindi ko lang po may demo ngayon kasi wala akong device na sensitive sa power interruption katulad ng mga router, no? Kasi wala akong bakanting router. Pero sa next video mga ka-Tech Farm, kapag ka po meron na po tayong solar panel at kompleto na yung ating setup, ipapakita ko po sa inyo ang full potential po ng ating inverter. Wala po yung interruption at ang kagandahan po niyan mga ka-Tech Farm, kapag ka po pala ito ay nagcha-charge ng battery at kaya pa ng panel niyo po mag-supply din sa load, ay paghahatian po yun ng utility at ng solar panel para po yung excess po na yield ng ating solar panel ay hindi po masayang. Ganyan po kaganda ang inverter po na ito. At nandito po ang kanyang specs pala sa gilid, no? Ayan. Mataas din po ang range ng voltahe nito, pero ang starting voltage baka po kayo ay malula dahil 55 volts. Actually, tinest ko siya sa step up converter, talagang kailangan nasa 60 volts din talaga para gumana siya. Hindi talaga saktong 55 volts, dapat mas mataas pa po talaga sa 55 volts, around 60 to 68 volts yung starting ano niya. Kumbaga saka siya magfa-function yung MPPT niya sa around 60 to 68 volts lang. Mataas po yun, pero ang kagandahan po kasi sa ganun, kapag ka pang starting nyo ay mataas na voltahe, meaning kapag malayo yung powerhouse nyo at sa panel, pwede kayong gumamit ng mas manipis na wire, pero hindi kayo madedehado doon sa sa voltage drop or sa losses, dahil nga mataas nga yung starting voltage nya. Yan po ang kagandahan kapag ito yung gamit yung inverter, mga high frequency. Ayan, okay. Yun lamang po mga ka-Tech Farm, no? At naway nakabigay po ako ng kaalaman po sa inyo.